So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Punch Man Chapter 197 Redraw. So syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bale sa last chapter, nalaman nga natin na ang partner ni Blast na si Empty Void dating ang equal ng kapangyarihan sa kanya. Pero dahil nga sa nakakuha ito ng kapangyarihan ng God, parang inamin nga ni Blast na mas malakas na ito sa kanya. Pero nung time nga na naglaban sila 15 years ago, nabigyan niya nga ito ng seryosong injury. Pero nakatakas pa nga rin ito kay Blast. Nakita nga rin natin ang ginagawang eksperimento sa mga naging monster kung saan ibinabalik nga sila sa pagiging tao. At ang susi nga raw dun yung psychological state ng isang monster. Kaya napagtanto nga ni Saitama na gustong ibalik ni Blast si Empty Void sa pagiging tao nito. Pero mula nga dyan bigla na lamang na alerto si Blast. Ginamit niya nga agad ang black hole ability niya. Binalot nga ng buo ang Hero Association at iniligtas nga ito sa napakatinding atake. At nalaman nga natin mula mismo kay Blast na ito nga attacking Dimension Blade mula mismo kay Empty Void. Bale ayan nga ang nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 197 Redraw. Ipinapakita rito yung attacking Zero Punch ni Saitama dyan kay Garo na kung maaalala natin siya ngang tumapo sa kanya. Makikita nga rin dyan na nandyan pala sa may taas yang si Blast at bale ang lahat ng ito alaala ni Blast base sa mga nakita niya. Biglang-bigla nga yang si Blast dahil sa ginawa ni Saitama at ipinapaliwanag niya nga dyan na nung mga oras na yun binabawasan niya nga raw yung damage na nagmumula kay Garo kung saan hinihigop niya nga yung cosmic ray mula kay Garo gamit ang gravitational wave at dinadala nga ito sa ibang dimensyon. Kung maaalala nyo nga bago yung suntok ni Saitama talagang napakatindi ng aura ni Garo kung saan talagang mamamatay nga ang mga heroes dahil lamang sa radiation na nagmumula sa kanya. At dito ang matindi, matapos nga ang suntok ni Saitama pinapakitang umuusok at unti-unti ngang nawawala ang kapangyarihan ni Garo. Pero talagang biglang-bigla nga dyan niyang si Blast dahil sa meron ngang dumating at yung mga usok nga at kapangyarihan na nagmumula kay Garo hinihigop na nga nito. Agad niyang sumugod niyang si Blast at nalaman natin na ito pala walang iba kundi ang partner niyang si Empty Void. Pinapakita na talagang parang bangkay nga ang ninja at talagang patuloy niyang hinihigop ang kapangyarihan ni Garo habang talagang galit na galit nga at nag-teleport nga dyan niyang si Blast. At mula nga dyan gumamit si Blast ng napakatinding atake. Parang gravity knuckle nga ito pero talagang mas napakatindi at mas napakalaki. Pero talagang napakatindi nga ni Empty Void dahil sa ilang saglit bago pa man tumama sa kanyang atake talagang parang nahigop niya na nga lahat dyan ang kapangyarihan ni Garo. At makikita nga natin dyan na mukhang okay na nga siya at hindi na parang bangkay tulad kanina. At kasunod nga niyan sabay hugot niya ng espada niya at napakadali niya nga lang inislash ang ataking binitawan ni Blast. Nahati nga sa apat ang atake ni Blast at talagang biglang-bigla nga siya dyan. At sa panel nga na to ipinapakita ang bagong itsura ng founder ng mga ninja. Siya nga ang dating partner ni Blast si Empty Void at talagang ibang-iba na nga ang itsura niya rito kumpara sa naunang kwento. Kapansin-pansin nga dyan mga tol na yung mukha niya nga talagang similar kay Cosmic Garo at maaring dahil nga yan sa nakuha niya at nahigop niya ang kapangyarihan nito. Pero syempre hindi nga nagpatinag dyan niyang si Blast. Gumamit nga siya ng dalawa pang gravity knuckle at tineleport ito sa may likod ni Empty Void. Tatama na nga sa ninja ang atake pero ang matindi mula nga dyan hinawakan niya nga ang space. Hinawi niya nga ito at bigla na nga lang siya dyang nawala. Wala na nga tinamaan ng atake niya ni Blast at ang tanging narinig na nga lang niyang si Blast ang mga tahawa sa kanya ni Empty Void. So ayun mga tol, talagang napakatindi nga ng mga pangyayari dito dahil basically masasabi nga natin na meron tayong bagong bila na maaaring kasing lakas ni Garo o mas higit pa nga. Imagine na lang natin mga tol na nung tao pa nga si Empty Void parehas nga lang silang dalawa ni Blast. Nakakuha nga siya ng kapangyarihan sagad kaya basically mas malakas na nga siya kay Blast. Pero ngayon nahigop niya pa nga ang kapangyarihan ng pinakamalakas na nakakalaban ni Saitama. Napakatindi din ng mga ability niya, nakakapag-teleport siya sa ibang dimension gaya kay Blast at yung paghawak niya nga sa space at paghilang nga rito talagang kakaiba at talagang kahit si Blast hindi makapaniwalang nagawa niya yon. So balik nga rito kung saan patuloy ngang ipinapaliwanag ni Blast ang mga pangyayari dahil nga raw sa kapangyarihan na nakuha ni Empty Void mula kay Garo mas naging mas malakas nga raw ito at na-revive niya yung sarili niya. At nagtanong nga rito si Flashy Flash kung capable din ba daw si Void na mag
mapunta sa ibang dimensyon tulad niyang si Blast. At obviously ang sagot nga dyan ni Blast ay oo. Kaya naisip na nga lang dyan ni Flashy na ang kalaban nga raw na yun hindi matatalo gamit ang bilis lamang. Dagdag pa nga rito ni Blast talagang naghahanda nga raw si Empty Void habang nagtatago sa ibang dimensyon. At tingin niya nga raw ngayon aatake na ito. Pero talagang hindi niya nga raw ito hahayaang makatakas ngayon. Tanong naman dyan ni Flashy Flash ano nga raw ang plano niyang si Blast para manalo. Tinawag niya nga raw yung Dimension Slash pero ano ba raw ito? Isa ba raw yung psychic power? Sagot nga dyan ni Blast isa nga raw yun sa mga kapangyarihan ng God. Interference nga raw yun mula sa mas mataas na dimensyon kung nasaan ang God at ini-ignore nga raw nito yung layo, yung lakas at yung laki. At kung hanggang saan nga raw yung ignore nakadepende nga raw sa capability ng subject. So base nga sa pagkakaintindi ko mga tol mukhang hindi nga kakayanin ng isang normal na hero ang kapangyarihan na ito ng God. Ito na rin siguro yung dahilan kung bakit nga sinabi ni Blast na mamamatay lamang si Flashy Flash laban sa God. At maaaring dahil doon si Blast nga lang at yung mga kasama niya pati na nga ang pinakamalakas na kalbo ang kayang tumapat sa ataking yon. So parang sinasabi nga rin na hindi lahat kayang makuha ang kapangyarihan na yun ng God. At maaaring si Garo at si Empty Void pa nga lang ang tanging nabiyayaan nito. Anyway, sabi nga rito ni Sitch talagang hindi niya pa nga rin maintindihan ng lahat. At sabi nga dyan ni Flashy Flash ganun nga rin daw siya. At naisip niya nga rin dito na kaya raw pala ganun kadesperado yung sila Blast na ma-retrieve ang cube. Naisip naman dito ni Sitch si Seking Gar, si Metal Bat at si Child Emperor. At sana okay nga lang daw ang mga ito. Tumakbo na nga siya dyan at mukhang bababa na. At bigla nga dyang dumating ang isang babaeng agent at sinabing meron nga raw sulat para kay Flashy Flash. At bali yan na nga mga tol yung challenge letter mula kay Sony. Nakalagay nga sa sulat na na-awaken na nga ang Datman. Target nga raw nito si Flashy Flash at talagang walang magagawa ang pagtakbo. Kaya dahil nga raw dun isettle na nga raw nila ang lahat sa hideout niya, maghihintay nga raw siya mag-isa dun sa lugar ng childish dream nila. So napatanong nga rito si Blast kung sino ba raw si Sony. Sabi ni Flashy Flash isa nga rin daw assassin mula sa village. Habang sabi naman ni Saitama isa raw pervert na ginagawang hobby yung pang-i-stalk. So talagang trauma na nga itong si Saitama sa ginagawang pang-i-stalk sa kanya ni Sony. So dagdag pa nga rito ni Flashy mukhang nakita na nga raw ni Sonic ang Datman at maaaring kontrolado na nga raw ito. Kaya maaaring ang gustong mangyari ang mapatay siya o dalhin siya sa Datman. Sabi naman dyan ni Saitama baka ang gusto raw ni Sonic mapatay ang si Flashy Flash bago nga ito mapatay ng Datman. At napatanong na nga dyan niyang si Blast kung ano ba ang relationship ni Flashy Flash sa taong yon. Sabi naman ni Flashy Flash yun nga raw ay isa lamang simpleng undesirable relationship at maaaring pag nagpakita nga raw siya sa lugar na yun magpakita rin ng Datman. At dahil dun chance na nga raw yun ni Blast. Sagot ni Blast tama nga raw yun pero pag nagpunta nga raw silang magkakasama siguradong maaalerto si Void. Kaya dali na nga lang daw ang alarm na ito at pindutin pag nagpakita ang Datman. At darating nga raw agad sila. At bago nga raw yun makipagtulungan muna sila kila Shitch at kailangan nga raw nilang ma-inform ang lahat ng branch at cities patungkol sa Dimensional Slash. Napansin nga rin ni Blast na meron naman daw palang address sa likod ng letter. Tumangho nga lang si Flashy Flash habang napaisip naman itong si Manako kung alam ba ni Blast ang patungkol sa mga ninja. So dahil nga yun syempre siya yung address na nakalagay hindi nga yun yung pupuntahan ni Flashy Flash. Tinanong nga rin ni Blast si Cape Baldi kung ano ba ang gagawin nito at sabi nga dyan ni Flashy Flash dahil nga raw sa disciple niya na ito ngayon hindi niya nga raw ito pipigilan kung sakaling gusto nitong sumama sa kanya. At dahil nga dyan talagang parang awkward na naman ang reaksyon ni Saitama. Pero sagot niya nga dahil daw sa pupunta ang matandang si Blast okay nga lang daw siguro kung sakaling siya at si Manako kumain muna ng udon. So talagang nag-iba nga yung kwento mga tol dahil kung maaalala nyo nung una kasama nga ni Blast si Saitama at si Manako. Pero ngayon kakain nga raw sila ng udon kaya maaaring hindi nga mapasama sa laban si Saitama. So obviously talagang maglalaban nga si Blast at si Void at talagang kailangan nga nilang isettle yung pagiging dating magpartner nila. Pero sa lakas nga ngayon ni Empty Void kakayanin pa kaya ito ni Blast. So titignan nga natin yan pero kung sakali man sana mapasama nga sa laban ng pinakamalakas na kalbo. Anyway, umalis na nga itong si Flashy Flash at nagpunta nga sa lugar ng childish dream nila. Ipinakita nga muli ang flashback nila nung bata pa sila ni Sonic at similar nga lang ito kung saan talagang hindi nga raw makontrol ng mga instructor yang si Sonic. Meron nga raw siyang pangarap para sa future kung saan gusto niya nga raw
makaakyat ng top management, makuha ang kontrol ng village at baguhin nga raw completely ang pangit na organisasyong ito. Wala naman daw kwenta yung mga assassination technique at tingin niya ang tunay na kapangyarihan yung mabuhay ka sa paraan na gusto mo. Wala nga raw sa kanila yun ngayon, pero tutulungan ba raw siya niyang si Flashy Flash? Nakikita niya nga raw na parang pareho yung mata nila at nakapagdesisyon na nga raw siya ng spot para sa bagong village. Tinuro niya nga ito sa mapa at bali yan na nga mismo mga tol yung lugar ng childish dream nila. Dumating nga sa lugar yang si Flashy Flash. Nagharap nga ang dalawa at nagtanong si Flashy Flash kung utos ba ito mula sa Datman. Sabi naman ni Sonic napakatangang tanong nga raw niyan. Wala nga raw kinalaman dito ang bangkay na yon. Naalala niya nga lang daw ang lahat nung magkita sila nung nakaraan at gusto niya na nga raw isettle kung sino ba talaga ang mas malakas sa kanila. Sabi naman dyan ni Flashy Flash alam niya nga raw na talagang hindi sasubmit sa kung sino yang si Sonic, pero talagang parang wala nga raw chance na makipagsabayan o lumaban sila. Ang lugar nga raw na to ang simbolo ng kalayaan nila, kalayaan na walang kahit na anong hahadlang sa pagpatay nila sa isa't isa. Mukhang gusto nga raw ni Sonic tapusin dito ang lahat ng walang iniiwang pagsisisi, kaya pumorma na nga rito yang si Flashy Flash at sinabing nandyan nga lang daw siya sa tabi niyang si Sonic hanggang sa huling sandali nito, at sa isip niya nga dyan yun nga lang daw yung tanging magagawa niya. So ayan na nga mga tol ang kabuuan ng chapter 197 Redro. So talagang gumanda nga ng husto yung kwento, talagang mas naging interesante nga at mukhang talagang walang chance si Sonic at si Flashy Flash laban kay Empty Boy. Pero at least naka-alerto nga lang si Blast at darating na lamang pag nagpakita nga ang founder. So yun, i-comment nyo na lamang sa baba kung ano bang reaction nyo sa chapter na to. Titignan nga natin kung ano bang mangyayari sa susunod na chapter. At yun, kung nagustuhan mo nga, wag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!